Ganito yun. Nakabuo kami ng puwersang mga almost 200 people. Plus yung mga tropa ni the late Colonel Tirso Gador. So, ang Malacanang operations plan basically is divided into two areas. May 30 tao, ako ang mamumuno, lulusubin namin yung palasyo mismo. Tatawid kami sa Pasig. Si Red naman at si the late Colonel Congressman Rudy Aguinaldo with about 150 men, 120 to 150 men, lulusubin naman yung park side, di ba? Ang kalaban ko sa kabila ay 2 batalyon. So 30 versus mga 400 people. Medyo patas na laban rin yun. Sa kabila naman si Red, 150. Ang kalaban naman niya 5 batalyon. Di ba? I-round up mo na, 200 sila. Against about siguro mga 2,000 people, patas pa rin yung laban dahil nasa amin yung katotohanan at yung tama. Nag-umpisa sa Santong Paspasan, nauwi sa Santong Dasalan. Yan ang buod ng di inaasahang milagro ng people power sa EDSA. Saan ba talaga nagsimula ang himala ng EDSA? Sa tagayan ng ilang mga sundalong katulad ni Gringo Onasan, miyembro ng RAM. Tuwing may R&R kami, yung mga naliligaw sa amin sa Maynila, ang puntahan namin yun yung krame. May konting beer, may konting pulutan. So, nung una, inuman lang talaga. Di naglaon, nabawasan yung beer, nagsimula yung seryosong usapan. Di kaya sumingaw ito sa init ng kalsada, sa sunod-sunod na rally at marcha laban sa diktadura. 2 taon na kami nagmamarcha, wala pang nangyayari. Kuminsan nakaka-discourage o nakaka-demoralize. Kaya lang malakas ang loob namin dahil marami kami at pag marami, matapang. Hanggang humiwalay si Enrile at si Ramos. Maaaring ang sakripisyo ni Ninoy ang tunay na pinagmulan ng himala. Talagang point na naging active ako was nung binaril si Ninoy. Sa ganon malaman na ang bawat tao'y di nag-iisa. Di ka nag-iisa, di nag-iisa. Di ka nag-iisa, labanan natin ang dilim. Kasama ng Apo, sa mga concerts namin, sa mga palabas namin, gumagawa kami ng mga political statements. Doon pa lang napansin ko na talagang lumalaganap na yung disappointment with the Marcos regime. Minsan, umattend pa ako noon ng concert ng Apo. Siyempre, uso na kanta na sila ng kanta noon ng bayan ko, no? Tumataas yung balahibo ko noon at nagtataka yung misis ko dahil sabi niya, ano nangyayari sa'yo? Sabi ko, walang kamalay-malay itong mga pakanta-kanta rito na malapit na yung lusob sa Malacanang. Excited ako. Excited na may pangamba, na punong-puno ng pag-asa dahil meron kaming iaalay. From November 17 yata,
hanggang snap elections, banned na yung Apo sa TV eh. Kasi nagkaroon kami ng concert dun sa, sa Ultra. Yung Eto Na Po Sila, that was the first concert na ginawa namin. Na talagang banat talaga. American Jack, get it out of my bloodstream. American Jack, get it out of my system. American Jack, I can only take so much. American Jack, got to get back to who I am. Marahil, para sa karamihan, ang EDSA ay talagang nagsimula sa personal na pagtugon sa tawag ng panahon. Pagtawag ni Father sa akin sa office niya, sabi niya, God gave you a gift. Sabi niya, are you willing to use it, to give it back? So sabi ko, what do you want me to do? Sabi niya, instead of counting, he says, I want you to go on the air. Sabi niya, tapos natawa pa yung matanda. Sabi sa akin, well, you could die. Ganun pa siya, no? Paano mo naman sasabihin sa mentor mo, no? Of course, mapapahiya ka, no? So, of course, Father. Nung panahon na yun, ang feeling mo talaga, parang gumaganap kami lahat. Gumagalaw kami lahat sa entablado ng kasaysayan. Talagang history in the making. Noong December 1985, may plano kami noon na lusubin yung Malacanang. Hindi para saktan si Pangulong Marcos, kundi sabi namin, mukhang kailangan kontrolin na yung sitwasyon. So sabi namin, we will attack Malacanang, control Malacanang and its occupants, at saka ipresenta sila ng buhay. Nung narinig ko, sabi ko, sasali ako. So, nung nalaman ko yung mga plano, sumama na ako. Sabi ko, I was at that time, squadron commander nga ako ng 20th Air Commando Squadron. I had the most potent unit at that time in the armed forces because we had 14 helicopter gunships in my squadron, and I was the squadron commander. So sabi ko, malaking matutulong ko. During our free time, training kami ng training. Naalala ko noon na araw-araw na ginawa ng Diyos, walang weekend. Pagtulog na lahat, tumatakbo kami dyan sa EDSA from Port Bonifacio to Campanginaldo in full combat gear. Yung mga lasingan na dinadaanan namin dyan sa Shaw Boulevard crossing, nawawala yung kalasingan. Ginagawa ko noon dahil yung mga helicopters ko noon, medyo may mga diferensya. So, inayos namin ng inayos na pag may mangyayari, ayos na lahat. President Cory Aquino. The first thing that they will do if they ever win is they will deprive you of the right to choose. Why? Because that is the way the communists run a government. Nung magdeklara na si President Marcos ng snap elections. So, yun din naman ang dahilan kung bakit yung original plan namin na December 25 to 30. Sabi namin, naku, baka nabigyan na naman, nabuhayan na naman ng loob yung taong bayan, baka sabihin KJ kami, nag-snap election na nga. So, minog namin itong mga January, February, March. Gano'n. Okay. So, yun ang dahilan kung bakit hindi natuloy yung December. Pero yung preparasyon nun, walang tigil na. In fact, kami nun ang kumpare kong si Colonel Red Capunan, minsan nasa opisina ko, hindi naman kami nag-iimikan. Pagtingin namin sa isa't isa, pareho kaming umiiyak na. Sabi namin, mista, kumpare ko na siya nun. Ito ang gagawin natin. Medyo mabubiyuda na si kumare, mawawala ng ama yung mga anak natin, pero okay na yan. Basta't secure yung future nila. Parang naghugas na kami ng aming sarili. Parang purification. Ika-22 ng Pebrero. Saturday, lumipad ako nung putang Basa Air Base kasi meron kaming parang alumni sports fest, no? Ginawa doon. Nanood ako ng laro, tapos nakatanggap ako ng tawag. Nasa gym ako noon, tumawag si Captain Manalo. Sabi sa akin, kinancel daw yung aming plano. Mga bandang
maaga, mga alas 8, alas 9. Tinawagan ako ni Red Kapunan. Sabi niya, mukhang nag-leak yung plano. Wala na kaming contact nun sa mga tao namin sa loob ng Malacanang. So, nandun na lang kami. Nagkabukingan. May mga naarestong ilang mga sundalo. Yan ang mga umpisa na nung mga pangyayari nung Pebrero. Nung naaresto itong mga to, mga bata pa, mga kapitan nagpa-press con siya. So, nandun kami lahat, pinurisenta itong mga to. At yun nga, kitang-kita mo yung halong tapang at takot itong mga batang mga opisyal na to. Nag-decide na kami. Na sabi namin kay Minister Enrile, Sir, mukhang nabuking yung plano. Kaya ang suggestion namin, i-give up natin yung plan A, plan B tayo. Sabi niya, saan tayo pupunta? Well, ang choices natin kako is, mag-guerrilla war na tayo, di ba? Draw na natin yung line, or mag-barikada na tayo sa Camp Crame. Si Justice Palma naman, sinabi, anong plano ninyo? Sabi ko, tulungan natin dahil kung sino man ang kalaban ni Marcos ngayon, kakampi natin yan. Parang tactical ally. Sabi lang ni Justice Palma, God be with you. Para sa akin, ibig sabihin nun, go ahead with your plans. So, tinuloy namin. Pinuntahan namin si Minister Enrile, nandun sa Crame, naka-bulletproof vest, pawis na pawis, kinakabahan. Halata mo kagad na kinakabahan siya Nagtawag kami sa Radio Veritas at nakakagulat naman. Within 30 minutes lang after that radio call, nagdadatingan na. Si Cardinal, nasa kanyang villa, nagdadasal when he decided whether to ask people to join or not. He prayed to the Holy Spirit. Kami, we were already high in spirits. Nasa party kami. Kaya, madalian lang yung aming desisyon. Sige, sugod. Siguro, mga bata pa kami nun. Pero, parang it seemed like the right thing to do at the right time. When I think back, these are decisions that were probably divinely inspired. Sa akin, ang boses ni Cardinal Sin ay parang boses ng Diyos. Inanyayahan kami na pumunta sa EDSA. Volunteer din ako. Previously, wala kami mga masyadong involvement sa mga rally. This time lang na Cardinal Sin calls us to go out of the street. I am indeed concerned about the situation of Minister Enrile and General Ramos. I am calling our people to support our two good friends at the camp. If any of you could be around at Camp Aguinaldo to show your solidarity and your support. Sinunda ng panawagan ni Butz Aquino ng panawagan ni Cardinal Sin. Ang agos ng tao sa EDSA naging baha. So, nag-volunteer ako sa pang-umaga. Kasi parang, that time, parang, I'm feeling as a Filipino, something is happening sa country. Parang, hindi naman kami madre lang na for nothing. We fight for a cause. Siyempre, yung cause ng mga tao. Karamihan ng mga tumugon sa tawag ng panahon, walang kamuwang-muwang, walang plano, nadala ng panahon. That day, yung nanawagan siya, Thanksgiving Mass namin doon sa Santa Clara Church sa Pasay ba. So, mga madre namin iba na iwan, mayroon sila kanya-kanyang radyo. Sabi nila nanawagan pala daw si Cardinal Sin, kailangan yung mga tao doon sa harapan ng Camps Crame at saka Aguinaldo. Kaya ang ginagawa namin,
Nagpaalam nga sana kami sa provincial namin ba. Sa provincial namin. Tapos sabi niya, bukas na lang. Talagang nag-leak na nga yung plano. So, nalaman namin yun early on the 22nd, no? At nung yung press con sa gabi, yung withdrawal of support, mga alas 6 yata yun, alas 6:30, nung nakahabol na si General Ramos, dahil nag-usap sila ni Minister Enrile mga alas 2 ng tanghali, alas 2 ng hapon. Tapos, sabay-sabay na kami, si Minister Enrile, ako si Red, at yung convoy namin, papuntang Camp Aguinaldo. Ang decision nun is, symbolic na yung stand sa Camp Aguinaldo. After kinausap ko si Enrile, tumuloy na kami sa Cubao, Isetan. And about 11, ayan na, people were trickling in. 11:15, dozens. 11:30, hundreds. By midnight, thousands na ang nandun. By that time, meron na kaming loudspeaker at saka sinabi namin ang sitwasyon na humiwalay na si Ramos at saka si Enrile. Tinatanong nga ni General Ramos at that time, "Oh, how long are you prepared to stay here?" Aba, no matter how long it takes, Lalo na, hindi kami nagugutom. The food kept coming. Dami-daming pagkain, daming supply. Bawat bumisita sa EDSA, may dala-dalang pagkain. At yung sharing was a normal occurrence. Sa EDSA, walang mayaman, walang mahirap. Ika-23 ng Pebrero. The following day, may mass nga kami doon sa chapel namin. After sa mass ng morning, mga past 9 na yata yun. Yun, nag-sign up kami ng mga pangalan namin for EDSA. At the same time, yung ibang mga madre, may mga pangalan din before the Blessed Sacrament. Along the way nga, marami na talagang mga barricades ba, na mga sako-sako na mga saan yata yun, o mga bato, minsan yung mga sasakyan nga doon, yung inalisan na ng hangin ba. Parang barakada na talaga. That time, ang gospel is the Transfiguration. So sabi niya, katulad ni 3 apostoles, they want to stay and build tents. Ngayon din naman daw mangyayari sa EDSA. Kami daw ay magbibuild ng tents. It is a Mary Revolution. Tandang-tanda ko yun kasi Mary is with us. Ang binibigyan din ni Bishop Bacani yung presensya ni Mary sa buhay namin as Filipinos. And then, instead na usually sinasabing, humayo kayo, go in peace, sabi niya, stay in peace. So yun, we went to EDSA not knowing what was there. Coming from UP, wala kang idea kung gaano kalaki yung crowd. Kung anong temper ng crowd, kung anong kulay ng crowd, kung ito ba yung puro pula, puro dilaw, o puro blue. Nagulat kami pagdating namin ng Cubao. Sa Cubao pa lang, tigil ng traffic. Baba ka na sa bus. And from Pitwazon in Cubao, looking southbound, you see a whole sea of heads bobbing up and down like the waves. It was so weird, it was so amazing,